Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pahibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ikalabing-dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mga una sa ating pag-iiwan ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerard Reyes. Magsitayo po tayo. Ngayon ay ikalabing-dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mga una sa ating pag-iiwan ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerard Reyes. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ipinakita ni Kristo ang kanyang katahimikan at kapanatagan sa gitna ng kapahamakan. At ang panawagan sa atin, ang naniniwala, dapat lang magtiwala. Upang tayo maging karapat-dapat at gumanap sa pagdiriwang ng ating mga banal na misteryo, ating pugulitin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala upang hihingan ng kapanawagan. Para sa mga pagkakataong nanalig kami sa mga material
na mapagkukunan sa halip sa biyaya ng iyong tulong. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong di namin inalintana ang kahirapan ng mga tao at mga bansa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong kami naging sanhi ng kahirapan ng aming mga kamag-anak at kaibigan sa pamamagitan ng di namin magandang pananalita at pahiwati, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwan natin sa Diyos. Sa gitna ng nag-aalipuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito ay sumabulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang kariblan doon ay lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito ay manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila ay hanggang doon na lamang. Huwag nang lalagpas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mayroong naglayag, nalulan ng barko sa hanggang maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mga lakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon hindi mataro. Nang siya ay mag-utos, nangalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, na kung pagmamasdan ay pagkataas-taas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas ang sasakyang ito, ay babaksak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Nang nabagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dinilig nga sila at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapan niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak at sinapit nila, yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon, hindi na. Kaya ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sitayo po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yun, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pa't halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at mahimbing na natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, Adila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! Sinabi sa dagat, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod siya maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpuri ka namin, Panginoon Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siguro marami sa inyong nakakaalam ukol dun sa nauusong imahen ng ating San Jose na mahimbing na natutulog. Ito yung tinatawag na Sleeping Saint Joseph or Saint Joseph in Slumber. Ngayon, siguro marami tayong biyaya na makukuha sa pagtulog. Kaya lang, sa seminaryo, pagkatapat ko na yung mga seminarista, bagamat kinikilala mo yung pagiging biyaya at grasya ng mahimbing na tulog, hindi siya grasya kung ginagawa nila sa loob ng misa. Kaya ang ginagawa ko, kailangan gisingin. At napakahirap. Kulang na lang ako po ay magtumbling at sumirko sa harap ng altar para lang magising ko ang iba sa kanila. Pero si Jesus, merong pinapahiwatig. Kapanatagan ng loob at katahimikan sa gitna ng anumang kapahamakan. Bakit nga ba? Kasi para sa atin, ang takot, likas. Wala pa akong kilalang tao na walang takot. Hindi ba? Gayunpaman, ang panawagan, hindi yung dapat mawala ang takot mo. Hindi pwede. Imposible yan. Kung yun ang ituturo ni Jesus, alam ninyo, wala sigurong matitirang Kristiyano. Kasi ibig sabihin ng Kristiyano, hindi tao. Ang takot ay likas. Kaya ang aral dito, hindi yung mawala ang takot. Maaaring mangyari yun, pero hindi sa pilitan. Dahan-dahan. Anong dapat natin gawin? Huwag tayong magpauna sa takot. Ang takot hindi tayo dapat maunahan. Ang gagawin mo sa gitna ng iyong takot, kaya mo siyang lampasan. Hindi yung kawalan ng takot ang hinihiling sa atin, kundi lampasan ang takot na iyon. Nakahihigit ka pa kesa sa iyong problema o sakuna. Bakit? Kasi yun ang hinihiling ng Diyos. Kung naniniwala ka, dapat ikay magtiwala. Ang naniniwala, marunong magtiwala. Dahil kung ikay naniniwala at nagtitiwala,
wala sa iyong mawawala. Alalahanin, para sa Diyos, tayong bawat isa ay hindi bale wala. Hindi niya papayagan tayo basta mawala. Amen. Napapaligiran ng sari-saring kahirapan, tayo'y pagbumbabang dumulog sa Panginoon at manalangin para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan ng simbahan at ng sa ating sarili. Maging tugon natin ay, Panginoon, ipakita mo ang iyong mapagligtas na pag-ibig. Para sa simbahang panlahat na pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, nawa lagi siyang dumulog sa kanyang tagapagtatag at tagapagligtas para sa kanyang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo ang iyong mapagligtas na pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, at ating mga kura paroko, nawa sila'y maging laging maawain sa mga dumaranas ng mahigpit na kahirapan at humihingi ng tulong. Manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo ang iyong mapagligtas na pag-ibig. Para sa mga pamilyang nagdaraan sa mahihigpit na krisis sa pakikitungo at kabuhayan, nawa makatagpo sila sa pananampalatayang Kristiyano ng bukal ng pagkikipagkasundo, kapayapaan, at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo ang iyong mapagligtas na pag-ibig. Para sa lahat ng may sakit, lalo na sa mga may tanim na sa buhay, nawa huwag nilang pag-alinlangan
ang mapagpagaling na presensya ni Jesus at patuloy silang manalig sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo ang iyong mapagligtas sa pag-ibig. Para sa lahat ng Ama, nawa pangalagaan nila ang kanilang pamilya tulad ng pangangalaga sa atin ng Diyos Ama. At pagpalain nawa sila ng pag-ibig, kapayapaan, at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo ang iyong mapagligtas sa pag-ibig. Para sa ating sarili at sa mga mahal natin, nawa mailigtas tayo sa lahat ng panganib. Pagpalain tayo sa ating mga gawain at maakay na magtiwala sa mapagligtas na grasya ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo ang iyong mapagligtas sa pag-ibig. Tahimik tayo manalangin para sa ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipakita mo ang iyong mapagligtas sa pag-ibig. Panginoong Diyos, bukal ng aming pag-asa at kaligtasan, patuloy nawa naming malasap ang kapangyarihan ng iyong mapagligtas na pag-ibig na siyang nakahihigit sa anumang dapat katakutan. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pagkain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapulaniya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sumalian niyang banal. Ama namin iyong likha, tanggapin mo ang aming pagkahain, nagpapuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong ginalulugdan. Lahat sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay salamatan. Ama namin mga Panginoon, tunay nga marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan. Lahat sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alala sa amin. Magsitayin po tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang tanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kapaliran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga bumalang. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian mo
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbilain tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ang pinagagaling ako. Paunawa sa oras ng komunyon. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hari ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa ulihan. Nakaupo, nakatayo naman tayo ay mga ushers na gagawin sa atin.
po ay may mga shawls po na ipahihiram at ibalik na lang po sa ushers pagkatapos ng mga rapture po. Salamat po.
kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong. Bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaliginang pinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos sa pamumuhay. Mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, may hatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na kalingangin, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangat ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, ina ng kapayapaan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang ipinagdiriwang ngayong linggo ang Father's Day, tinatawagan po ang mga ama na pumunta sa harapan para sa kanilang espesyal na pagbabasbas. Lahat ng mga ama ng tahanan, kung meron man tayong mga kapalingan dyan, ay kasama kayo. Ating mga Eucharistic ministers at ating mga lay members of the congregation. Sa mga choir members, wala pang mga wala. Ayun. Okay. So, dahilan po sa ngayon ay Father's Day. Bigyan po natin ang maringal ng pagbabasbas ang lahat ng mga ama na siyang nangunguna sa pagturo sa anak na huwag silang pangunahan ng anumang tao. The prayer is in English, so we have to make the appropriate translations. Ito ha. Diyos abang makapangyarihan na siyang nagkawad ng buhay at pagmamahal sa aming lahat. Hinihiling namin po na inyong paspasan sa inyong paawaing pagmamahal ang aming mga ama ng tahanan upang sila'y mabigyan ng sapat na lakas bilang Kristiyanong ama. Hari naway sila'y maging huwaran ng pananampalataya at pag-ibig na siyang magniningning para sa kanilang mga anak, na siya namang magbibigay sa kanila ng pagpaparangal at sapat na respeto, at hari naway bigyan sila ng suporta, aliw sa kanilang lumbay at anumang tulong sa kanilang pangangailangan. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. At hari naway basbasan ang lahat ng mga ama ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
na pagtitiwala sa Ama. Walang anumang problema o sakuna sa buhay ang siyang pwedeng maging higit pa sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Dahil ang kanyang kahinaan ay higit pa sa anumang kalakasan ng kasamaan, problema, sakuna, o anumang mga kinatatakutan. Tandaan, ang siyang naniniwala dapat marunong din magtiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ay pagdiwag na natin ang banal na Eucharistia, kumayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng muling nabuhay ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Amen.